nadarama. Maraming hamon sa buhay, mga kapatid. Hindi natin maiwasan yan. Pero may pangako ang Diyos sa mundong ito, sabi niya, we have many troubles. Si Lord mismo nagsabi, marami kayong mga kapighatian sa mundong ito. Pero huwag kayong mabalisa. Pinagtagumpayan ko na ang lahat ng ito. Siguro para magpasalamat tayo, isipin natin na kung ano man ang ating mga dinaranas, isipin natin na may nauna na sa atin. Amen. O, kung may dinaranas ka ngayon, hindi na bago yan. Yes. May nauna nang dumaan dyan. Amen. Kung dumadaan ka ngayon sa sitwasyon na yan, for sure, may nauna nang dumaan dyan sa iyo. At kung nagtagumpay siya, kaya mo rin magtagumpay. Amen. Kasi may nauna nang dumaan. Amen. Mas madali na nga sa atin kasi, kung may nag-lead sa atin, may nauna sa atin sa nilalakaran natin, medyo safe tayo. Yes. Diba? Kasi lahat ng pinanggalingan niya, susundan mo lang para maging safe ka din. Oh. Naalala ko yung minsan, no? Nandun ako sa Mindanao, at sabi nung yumaong Rev Alex, ay bukas Bishop, sabi, hindi, ano pa ako nun, Rev, sabi niya, Rev, bukas, doon kasi isang outreach tayo magpipreach. Sabado nung sabihin niya. Eh ako naman always ready sa grasya ng Panginoon. Sige, bukas, Sunday. Sabi niya, daanan kita sa doon sa tinutuluyan mo para dalhin kita doon sa kung saan ka magpipreach. Siyempre naman, alam mo, pag Sunday, nakabihis ako, barong, naka-shine yung aking sapatos, planchado yung aking pantalon, at dumating siya nakamotorsiklo na may dalang bota. Ang bota niya hanggang tuhod ko. Sabi niya, ay hindi ho uubra yung bihis nyo, pastor. Ito po ang isuot nyo. Sabi ko, pag isinuot ko, parang highway patrol ako eh. Alam niyo yung bots ng highway patrol ako. Kurang na lang yung panikit eh, no? Highway patrol lang dating ko. Pues, saan ba tayo pupunta? Sabi niya, hindi naman masukal yun, tabing daan lang. Hindi, bakit kailangan magbota pa, tabing daan lang naman pala. So, hindi niya muna pinalis. Sige, mamaya muna lang doon isuot. So, nagmotorsiklo na kami. Highway pa naman. Pero habang tumatagal ang aming paglalakbay, lumiliit yung kalsada. Hanggang ang kalsada na lang ay yung eksakto sa gulong ng motor. At mga talahib ang nadadaanan. So hindi na obra yung aking Japorms, di ba? Ang Japorms ko pang syudad eh, ito na. Sabi mo tabing daan lang, oh malapit na po tayo. Mamaya-maya, huminto siya at may pumaswit doon sa ibabaw ng puno. Sabi ko, sino yun? Yan ang bantay ng motor natin. Kasi hindi na makakapasok yung motor. Dito na lang tayo. So, nalis ko sapatos ko. Hindi rin kaya ng bota kasi maiiwan yung bota pa sa lalim ng puno. Lalim eh. So sabi niya, mauna ako para sumunod kayo sa akin. Safe ako. Kasi lahat ng maapakan niya, pag inangat niya yung paa niya, isusunod ko na rin yung paa ko doon. Ibig sabihin, safe yun. Yes. Kasi kung meron mang bubog tinig, siya muna bago ako. Tama? Yes. Kaya pag aray, ganun siya, medyo, di ba? Nililipat ko yung aking paa. Safe na safe ako. May time na hindi siya umaray pero may naapakan siya. So, inagat yung paa niya, sinundan ko, ako yung umaray. Kasi may naapakan akong tinig. Sabi ko, ba't nung inapakan mo, hindi ka umaray?
Ba't ako umaray? Sabi niya, naramdaman ko din yun. Pero minsan, kailangan maramdaman mo din. Para ano, it's okay. Eh kasi naman yung gusto, yung iba gusto ka agad hayahay. Yes. Para bang comfort zone lagi, walang kahirap-hirap. Kasing lamuyot ng saluyot, sabi nga nila, na parang walang ibang saluyot, walang struggle. Tuloy-tuloy yan, tama? Madulas eh. Pero minsan inaalaw ni Lord na we suffer the same. Para may kwento din tayo. Kasi pagka puro lahat ay okay, walang mga tinik, di ba? Walang mga sharp object na medyo maapakan tayo. Akala natin ganun lang kadali. Yes. Minsan ang ganung experience parang tuloy, wow, outing, challenging, di ba? Kasi walang sakit. Pero nung malayo-malayo pa, until nakita namin ang isang simbahan. Na simbahan natin, sabi mo tabing daan lang, yun, yung motorsiklo tabing daan. Daan pa din yun. Pero dito, nakarating kami doon sa gawain na masasaya ang tao. Saan galing yung mga tao? Isang bahay lang naman nakikita ko rito, yung church natin. Saan sila dumaan? Doon din sa dinaanan natin. So, ibig sabihin, lahat dumaan doon. Pero nung tignan ko ang mga mukha nila, wala namang mga malungkot, nakasimangot dahil dumaan doon. So, pati ako, na minsan gusto ko na sana magreklamo, ano ba yan? Nagbarong-barong pa naman ako. Wala na ako tuloy karapatang magreklamo. Kasi itong mga ito, dumaan din sa dinaanan ko. Amen. Pero bakit masaya sila? Samantalang ako ang magtuturo sa kanila na dapat mas masaya ako sa kanila. Amen. Kaya nung nagpasalay, salamat Panginoon, maraming gustong pumunta rito, pero hindi lahat nakarating. Salamat nakarating po ako. Amen. Nabago ang focus ko. Nalipat mula sa reklamo, sa hirap, di ba? Patungo sa kapayapaan. Amen. Sapagkat bakit? May nauna na dumaan sa dinadaanan ko. Amen. Ito yung analogy niyan. Ano man ang dinadaanan mo ngayon, may mga dumaan na dyan. Amen. Nagtagumpay na dumaan, nakangiti na sila, nanonood sa iyo sa pagdaan mo. Amen. Oh, nakikita rin nila yung sarili. Ganyan din ako, mareklamo nung araw. Pero matutunan nating magpasalamat. Amen. Ayun, palakpakan natin sila. So, simulan ang bawat araw sa isang pasasalamat. Isulat siguro ang mga bagay na dapat mong pasalamatan tuwing umaga. Ang simpleng gawin ay maaring magbago sa ating pananaw at tulungan tayong makilala ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa ating buhay kahit sa mga mahihirap na panahon. Kasi tandaan po natin, Christian life is not a playground, sabi nga. It is a battleground. Amen. Yes, ang kanta po nung una ay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Inabot ko ba yung kantang yan? Amen. Meron pang ang buhay ng Kristiyano ay masayang hep hep. Wala pang hooray, ano? Nung araw hep hep hooray na ngayon yan eh. Pero minsan masayang tunay sa mga nakakakita ng tamang perspektibo ng buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Amen? Amen. Kanina nga, habang nag-worship tayo, nandiyan lang naman ako.
nag-ooperate ng mga kanta ninyo para makakanta kayo kasi pagka walang isinalang dyan, wala kayong kakainin, di ba? So ako po yung tagasalang ng mga kakantahin. Pero habang sumasalang ako ng mga liriko ng awit, inaawit ko din. At mas ramdam ko yung dating ng mga lyrics. Diba? Na yung kinauuhawan kita, Panginoon. Amen. Yung alam mo yun na may time na tuyo ka na din, parang ayaw mo na. Pero babalik ka pa rin sa Diyos para sabihin, Lord, uhaw ako sa iyo. Amen. Alam niyo ho yung usa? Ano yung usa? Ang kasunod ng usa? Duha. Ano yung usa? Pag kahit na may panganib po sa may buhaya siguro doon sa tubigan na yon, sa sobrang uhaw niya, wala siyang pakialam kung anong panganib ang nasa paligid, makainom lang siya. Amen. Iyon ang buhay Kristiyano. Amen? Amen. Na kahit na ano pa ang hinihingi, ano pang sakripisyo ang pwede mong ibigay, basta para sa Diyos. Ano yun? Non-negotiable. Amen. Dapat gano'n ng mga Kristiyano eh. Ano? Para sa Diyos yan, non-negotiable yan. Para sa Diyos, wala na tayong dapat pag-usapan. Amen. Amen? Amen. Hindi nakikipag-bargain ka pa sa Diyos. Huwag kang sumunod, magpasalamat kasi komportableng gawin. Pasalamat tayo. Itong December na ito, anong marami activity ngayon? Thanksgiving. Kasi year-end. Diba? Huling buwan ng taon. Gusto nating tapusin na may pasasalamat. Amen. Ano pa sasalamatan mo? Nakapagtayo ka ba ng bahay? Nakaipon ka ba ng 1 million? Wala po. Pero ba't ka magpapasalamat? Yan lang naman ang pwede kong gawin. Papasalamat lang ba ako dahil sa mabubuting bagay? Kahit na wala tayo, hindi naman tayo mayayaman, pero kung makakauwi po tayo, malamang mananawagan tayo sa mga kapatid natin, mga kamag-anak incorporated, hali kayo. At ipagkatay ko kayo